Okay, so ngayon nag-install tayo ng 4200 inverter silent generator, fully automatic dito sa system ng ating kliyente. So, meron siyang automatic pump. Siya yung naglilimas ng tubig sa loob para may pump out. So, kapag nawala ng kuryente, sigurado magbabaha dito sa loob ng basement kasi nga mawawala ng pump sa loob, dire-diretso yung tubig na nagfo-flow dito sa loob ng dito. Ngayon, ang ginawa natin, para hindi mawalan ng supply, yung pump, para hindi tumaas yung tubig, kapag nawala ng kuryente, yung Meralco, dapat magki-kick in yung generator para mag-power up doon sa ating mga pumps na nasa loob. So, i-test natin ngayon kung paano yung nangyayari. So, una, papatayin natin yung kuryente galing sa utility or sa Meralco. Ito yung indicator light na may kuryente galing sa Meralco. Ito naman generator, wala kasi patay naman yung generator natin. Tapos syempre may load kasi nga dire-diretso naman yung kuryente at may load tayo sinusupplyan. Tapos may battery kasi connected tayo sa generator. So ipakita ko sa inyo kung paano siya nag-automatic. Pag pinatay natin yung switch doon ng breaker, mawawala na supply, dapat mabubuhay ng kusa yung ating generator. So tingnan natin doon. Ito yung main switch ito yung switch ng linya pinaka-breaker. So sa pump 1, si pump 1 papatay natin. Ayan, so mawawalan ng power doon. Dapat mag-trigger yung ating Philking 42 para mag-supply ng power. Ayun o. Ayun o, may trigger na. Ito, kung makapansin nyo dito, yung utility 1 o. Load 1 natin. Dapat magkaka-power yung generator. Ayun. Ayun. May load na rin. So yung pump, pwede nang gumana anytime. Ngayon naman, ibabalik natin yung supply ng Meralco para kung saan namang mamatay yung ating generator. Kaya, may power na yung utility niya. Ayun o. May power din yung generator. Ayun. So namatay yung generator natin kasi nga may power supply na galing sa Meralco. So ganoon lang, whenever nawawala ng kuryente, mabubuhay siya ng automatic. Pag bumalik ng kuryente, mamamatay din siya ng automatic. Di ba? Ganun siya ka-reliable. So hindi mo na kailangan buhayin manually. Kailangan mo na lang maghintay kung kailan magkakaroon ng power shortage. Okay, ito naman tayo. Ito naman yung ating Philking 42 remote control. Ito yung pinaka-dumbest variant ng ating Philking 4200. Remote control lang siya. So, ang difference nito mga ka-best buds, ito hindi ito kusang nabubuhay at hindi ito kusang namamatay. So, kailangan ito ng operator para mabuhay siya. Kapag nawala ng kuryente, kailangan mong buhayin manually para mag-feed ng kuryente sa pump. So, ngayon gawin natin at pakita ko sa inyo yung system. So, ganoon pa rin. Meron siyang control box dito. Ito naman yung kanyang change over switch. Ito. Ang kagandahan dito, kung nasaan yung supply, nandoon siya kukuha ng kuryente. Halimbawa, pag may Meralco, sa Meralco siya kukuha. Kahit buhay yung generator mo, kay Meralco pa rin siya kukuha ng supply. Ang negative side dito, kapag may Meralco na, tapos buhay pa rin yung generator, dire-diretsong running yung generator mo, hindi siya kusa namamatay. Unlike dun sa automatic natin, kusa siya namamatay. So ngayon, magda-dry run tayo, or mag-run test tayo, para makita niyo kung paano yung sequence ng pagbibigay ng kuryente natin generator at pagka-transfer ng ating ATS. Ito, i-connect na natin dito. Hindi kasi ito kailangan na nakakonect all the time. Kailangan pagka nyo isasaksak. Oo, kailangan mo siya may manual start. Ayan. So ito, naka-set up na siya. Actually, may remote control to. Hindi ko lang alam kung nasa yung remote control nito eh. Bubuhay mo nga. Remote ka lang yan. Map lang, pala. Sorry.
Nakawag mo sa dead niya. Yan. So, what happened? What is happening? Gusto ng high RPM. Okay na, running na. Yan. Okay na, running na yung generator. Kaso lang, mukhang na-stackan to ng gasoline. Kaya kailangan natin itong linisan ng konti. Para gumanda yung kanyang RPM. Kaya nyo, medyo hindi smooth, hindi maganda yung tunog. Nilinis natin yan. Okay, so ngayon, pakita ko sa inyo. Dito nyo, merong power yung reserve, may power din yung normal. Pero dito siya kumukuha sa normal kasi ito yung power ng Miraco. Yan. So ngayon, testingin natin o i-test natin kapag nawala ng kuryente yung Miraco. Lilipat naman yung supply dito sa kabila. So, i-focus nyo na lang doon yung camera para makita nyo na nag-transfer na ako. Fits na. Ayun, ibig sabihin nawala ng supply yung Miraco. Dito yung pa-power up ngayon. Ayun, bumalik na ulit. Ayun. So ngayon, kapag bumalik na yung power ng Miraco, papatayin natin yung generator natin. Ayun, so gano'n. Medyo matrabaho lang kapag naka-manual ka. Ang kagandahan naman dito sa setup na to, kusa na nga siya nabubuha, ay kusa na siya nag-transfer itong ating changeover switch kung nasa yung power supply. So, gano'n lang ang pagkakaiba niya. Yan, so ngayon, dahil ito actually ay parang 1 month na siya na naka-stop. So, may possibility na ito ay nagkaroon ng na-stagnant yung gasolina sa karburador. Kaya ngayon, lilinisin natin ng konti. So, ito ngayon, linisin natin yung isang part dito sa karburador ng PK42 kung bakit nagiging uneven yung RPM niya. Sana, yan yun. So, yung maliit na butas dito, kailangan lang wala siyang bara. Ayan. So, yun lang. Hipan mo, Jess. Yan. So, konting hihip lang. Balik na lang uli natin. 47 seconds. Ayan. So, balik din natin tong uli. 53 in less than 1 minute. Okay na. So, testingin natin ngayon kung okay na yung tunog ng ating generator. On yung battery. Oh, ha? Oh, smooth na siya, di ba? So, ganun lang siya. Dahil regular na namin naririnig yung tunog ng generator na to, kaya alam namin, madinig pa lang namin yung konting differentiation nung normal sa hindi normal, yun lang ang ginagalaw namin. Okay na. Perfectly working na ulit.